Hey guys, it's me again, Rohan Villaflor TV. So, welcome po sa aking YouTube channel. So, for today's video, kwentuhan muna tayo, no? At share ko lang sa inyo yung mga dream cars ko. So, what are you waiting for? Stay tuned guys. So, sa ngayon, pangarap lang muna tayo ng mga pangarap nating kotse. So, will happen in the future soon. So masarap mangarap kasi ano lang siya, free lang siya, pwede mong gawin anytime, anywhere at kahit saan. So yun, number one, Suzuki Espresso. Isa siyang kotseng micro, compact, maliit yung dating, pwedeng i-maneuver, very practical. Ewan ko kung kasya sa loob yun. Alam ko 4 or 5 seater kasya, lalo na sa likod, pero pwede pagbayad, ganyan. Ang gusto ko sa kanya, fuel efficient, low maintenance lang dahil 3 cylinder lang siya, tapos highly practical, affordability as well, and fuel efficient, good for city driving. Not sure kung i-try pa sa highway, pero medyo matulin na rin siya ng konti. So yun, Suzuki Espresso, and budget friendly din siya, and cute. Nakikita din ako sa kanya guys dahil ano siya, para siyang bulldog na cute mad bulldog yung dating. Parang kinopya siya sa parang mini mini Range Rover, pagkas may konting Mahindra design on it. So yun, Suzuki Espresso. And number 2, speaking of Toyota, may nagustuhan ako sa Toyota, pero kasabay siya ng Vios Batman, yung kagaya ni Blackie, kasabay niya. Ano siya, generation 2 hatch siya, parang good siya for circuit, ano siya, pocket rocket, pwedeng twist din sa mga sigsag na marilaki, mga ganyan. Ano siya, Toyota Yaris second gen, kasabay ni Vios Batman. Chassis code NCP91. Medyo nagatan din ako sa kanya, para nangandan din ako sa kanya kasi kumukha niya talaga yung para siyang Vios na hatchback. Yung gusto ko sa kanya. Tapos parang nakangiti, parang nakikita na mga ganyan, pagkas pwedeng i-set up na maraming dahil problema lang dyan, nagtataas-taas na yung niya, yung value niya, dahil isa na siyang enthusiast car, diba? Dahil maraming tema, mods, mga ganyan, blitz according to the engine components, sa mga black na ganyan, sa mga wheel stars and body kits and everything else, including the side mirror, roll cage, mga ganyan. Pwedeng convert ko kagaya sa Vios may Belta, sa Yaris naman may Beats, pwedeng to Beats para Japan, JDM number 1 dating, no? Basta yun pangalawa, yun gusto ko, para siyang pocket rocket, tsaka na din ako sa kanya. Meron din siyang manual variant, meron din automatic, 4-speed automatic, 5-speed yung manual niya, pero mas okay yung manual guys. Okay, susunod, number 3, Honda CR-V Generation 1. Isa siyang 90s to early 2000s na SUV. Ayun, crush ko rin yan. Nagaganda sa itsura niya. Parang yung taillight niya sa likod, parang Mitsubishi Adventure yung dating, no? Pagkas ang gusto ko sa kanya, maraming tema. May choco bumper, may full mark, may RD1, may RD2, JDM, pwedeng Euro, pwedeng off-road, maraming flavor teams yung Gen 1 CR-V, kaya nasa sayo na yan. Saka para siyang Honda Civic SIR na SUV, pero same pa rin siya, same chassis, same suspension, mga ganyan. Kaya built an extended Civic platform din siya. Ang makina po niya guys is not to mention, hindi ko sure kung 2.0 B20, yes, B20B local, ganyan.
Pagkatapos meron din siyang high intake, low intake dun sa mga servo niya, dun sa mga intake manifold, mga ganyan. Ang common ano lang ng Gen 1 CRV, kadalasan binubulutong, mga ganyan. Pero yung mga 2000s and above, 2000 hanggang 2002, early 2002, wala na yun. Pero alam na ng mga Honda yung nila, yung mistakes nila, pero pinag-aralan naman nila din yung mga mistakes nila, kaya ayun. Tapos meron din 4-wheel drive system, pwede ilagay ng mga JDM abubos, JDM number 1. Tapos gusto ko dun sa CRV Gen 1, meron siyang table sa likod, tapos naging magic seats, pwede maging bed, ayos, di ba? Kaya okay din tong Gen 1 eh. Pupugyan ako sa kanya. Parang more on yung dating niya, nostalgia, dahil pag nila-drive mo yun, parang papa-throwback ka. Throwback factor sa 90s. Siyempre, siya, 90s, early 2000s car. Ayun. Tapos budget friendly din. Tapos yung mga parts, hindi din hirap. Kahit sa Banawi, kalat yung mga pyesa nun, hindi ka mahirapan. So yun, Gen 1, pupug, ganda. Susunod, number 4. Usapang Toyota na naman. Speaking of Toyota Hilux. You know? So isa siyang syempre, alam niyo naman, sikat na sikat yung Hilux dito. Siya yung best-selling, yung Toyota dito sa PH. Best-selling cars. Number 1 best-selling on the rating chart, no? Siyempre, din siya, may strong resale value, rugged workhorse. Siyempre, indestructible siya, pick up vehicle. So, subok na talaga siya. Basta Toyota, reliability, durability, pagiging low maintenance din. Tapos, good for off-road. Andun na lahat sa kanya eh. Tapos, may modern tech na rin ng konti. Tapos, syempre, alamat siya, syempre. Nung sinubok sa Top Gear, UK yan. Hindi mamamatay-matay eh. Sa Killing a Toyota. Grabe. Meron din siyang variant na turbo diesel. May gasolina na rin. Pero automatic, may manual mode, may tronic din, yung power mode, eco mode, yung gusto ko sa kanya. Para, hindi naman pang padagdag ng horsepower yun. Pagpadaan lang yun sa throttle response. Kumbaga yung sa hangin gasolina, it combines, ganyan. Basta yun, wala akong masabi sa Toyota Hilux, pero pangarap ko talaga yun. Gusto kong magka-Hilux. Nice. Susunod, Mitsubishi na naman. Mitsubishi Lancer Box-Type. Ayun, gusto ko yun dahil pag dinodrive yun, parang siya, econo car din siya. Meron din siyang mga ng makina, mga Ford 1500. Meron mga 2.0, pwedeng engine swap ng 4G6 to 3T. Ganyan. Tapos, yung stock nun, 4G92. Saka meron din sa Lancer Igloo, hindi ko sure. Siya, box type. Classic yung dating, may paka-nostalgia. Pero pag nag-drive yun, tumotroba ka sa 80s. Pagkapos, iconic aesthetics as well. It has timeless 80s wedge styling that easily turns heads on the streets of Metro Manila. Easy to fix. Sabihin, mura lang maintenance, madaling i-DIY, simple mechanics lang, lalo na yung mga wirings, ganyan. Tapos, syempre, ang lang dyan, common lang, syempre, sa kalumaan, syempre, 80s car na siya, early 80s to late 80s car. Siyempre, kinakalawang yung mga minsan nga sa mga ceiling na tumutulo na sa kalumaan. Siyempre, na siya guys, 80s car, pero napapugyan pa rin ako sa kanya kasi lahat boxy, yung headlight boxy, yung side mirror sa kaliwa kanan boxy din, pati yung loob niya boxy. Kaya pwede din siya, good din siya for daily driving. Tsaka ang tawag ko dyan pag nagkakaganyan ako, kaya 80s yung dating. Tapos good din siya for Sunday daily car. Ayun, basta yun. Tsaka mura lang sa kanya. Tapos may
dating. Simple pero may dating. Susunod, last but not the least, ang legendary Japanese supercar produced from 2010 to 2012. Hindi ko sure kung nilabas to sa Pilipinas, pero ito yung special na kotse. Parang yung tunog niya, parang Formula 1 yung dating. It has 4.8 liter V10 engine that produces 552 horsepower and revs at blistering 9,500 RPM with a iconic tatlong exhaust note, guys. Pagkatapos sexy din yung dating niya. Pagkatapos medyo may konting aerodynamic, sporty yung dating. Pagkatapos meron din paddle shifters. Hindi siya perfect pero may dating din siya na konti. Ano naman siya, guys, pero produce din siya ni Toyota. Ano siya? Lexus LFA. Don't know what LFA stands for, pero ganda din daw sa kanya eh. Pero yung Lexus, ano din siya? Japanese din siya. JDM number 1 din siya. Yun. Parang F1 yung tunog eh. At wang! Ganun. Ang wild. Tapos meron din siyang Tiptronic transmission. Hindi siya perfect car. Pero for me lang mayroon din siyang konting parang may konting na dating Mercedes-Benz, pagkas Porsche ng pagkas ang dami niya kasing butas-butas sa mga parang mag-flow yung mga, syempre may mga intake din yan eh. Doon nagpupapasok yung hangin para yung kotse maging more colder air, more power. Kaya mas maganda yung performance, maganda sa track, dapat yung grip din. Tapos meron din mga stabilizer control, mga ganyan. Tapos may spoiler para for more bunky sporty feel. Basta yun, Lexus LFA. So yun So yan lang guys yung mga pangarap ko. Share ko lang sa inyo. Share nyo rin sa inyo na naman basagin ng trip. Basta ang importante, happy tayo sa mga bagay-bagay na mga gusto natin at kung na-interest sa atin. So yun I'll see you guys in the next video. Ingat lang kayo talaga. Drive safe, stay safe, and I'll see you guys in the next video. This is Ron Deliver TV.